جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para ipatuloy ang ating tafsir sa surah Az-Zukhruf. Az-Zukhruf, umabot na tayo sa 15. Kaya sa 16 na tayo, sabi, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Amittakhadha mimma yakhluqu banati wa asfakum bil banin. Sabi nila, kumuha ba siya mula sa anumang nilikha ng mga babaeng anak at hinirang kayo sa pamamagitan ng mga lalaking anak. Ito ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala patungkol ito sa mga paniniwala ng mga Quraysh. Ang mga Quraysh, ang tingin nila sa mga babae ay napaka-baba. Mahaano talaga. Tapos, ang ginagawa nila, parang ang mga babae ay para kay Allah lang. Ang lalaki, sa kanila. Ganun na kanilang paniniwala dati, subhanallah. Tingnan nyo mga kapatid, kapag sariling pag-unawa, sariling opinion, tapos ipinapasok sa akida ng mga tao, delikado talaga. Kasi paniniwala to doktrina to Ang ginagawa nila, yun ang kanilang basihan. Ang mga babae para kay Allah. Kaya kapag mayroong kapag mga sanggol, subhanallah, kawawa talaga. Kaya kadugtong dito, ito isa sa mga pinakamasakit na pangyayari sa buhay nila. Katulad ng kadugtong dito, sinabi ng Allah, wa idha bushira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathala dhalla wajhuhu maswadda wa huwa kadhim. Sinabi ng Allah, kapag ang isa sa kanila ay binabalitaan ayon sa nilahad para sa maawaing Allah na halimbawa, ang mukha niya ay nangingitim habang siya ay nalulumbay. Subhanallah. Ito lang tinutukoy dito mga kapatid. Kapag sila nagkaroon ng supling na babae, hindi na kaya iguhit ang kanilang mga mukha dahil sa lumbay. Grabe talaga paglulumbay nila, kanilang kalungkutan, parang nabagsakan sila ng mundo kapag ang kanilang mga asawa ay nanghanak ng babae. Kasi nga, kahiyan yun, turing nila talaga. Di sila nag-iisip. Ganon ang magagawa ng kamangmangan sa tao, mga kapatid. Hindi nila alam, lahat yan ay pabor mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, biyaya. Aanhin mo lahat na lang lalaki, wala ka nang maasawa. Kasi inilibig na nila lahat doon sa hukay ang kanilang mga anak. Hindi talaga sila nag-iisip sa panahon na yun. Ang iniisip nila, kahiyan lang sa kanilang pamilya. Kasi dati kapag nagkaroon ng digmaan, nagiging bihag ang kanilang mga kababaihan. Yun lang iniisip nila, karangalan nila Kaya sa totoo lang mga kapatid, yan isa sa mga kamangmangan po yan, nagawa yan ng mga Quraysh. Kaya bilang Muslim, kapag tayo ay biniyayaan ng isang sanggol na babae, dapat magpasalamat ka kay Allah. Dapat ipakita mo talaga ang iyong saya, ang iyong ngiti, na nagagalak ka. Baliktarin mo ang ginawa ng mga hindi mapagpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga sila po ay mga palatakwil. Kaya alhamdulillah, katapos sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, awa may yunasya'u fil hilya wa huwa fil qisami ghayru mubin. Sabi dito, o kaya nga inuugnay ba nila ang Allah, ang sino mang pinakamalaki sa mga palamuti habang siya ay makikipagtalo na walang patnubay, walang patunay. Ito isa sa mga
matitindi nilang ginagawa ng mga kapatid. Ang basihan nila, pera lang talaga. Kapag sila nagkaroon ng malaking palamuti o mga hilya, tinatawag ito, nakikipag-discussion na. Akala nila kung marami kang pera, marami kang yaman, ikaw na ang maalam. Subhanallah. Ganun ang nangyari sa panahon natin eh. Kung ikaw angat ka sa buhay, parang ikaw nang maalam, ikaw na pakikinggan ng mga tao. Tapos inuugnay nila ito kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito nakakatakot kasi walang patunay. Gayro mubin, walang patunay. Nagbibigay lang sila ng mga haka-haka. Tapos ang paghaka-haka nila, sumubra mga kapatid. Tignan, sinabi nila dito, وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ginawa nila ang mga anghel na yaong mga alipin ng mahabaging Allah bilang mga babae. Nasaksihan ba nila ang pagkalikha sa kanila? Dahil isipapasulat ang kanilang pagsasaksi at saka sila'y tatanungin. Subhanallah, nakakatakot ginawa nila eh. Tingnan nyo, Ama Quraysh sa time na yun, yumaman sila eh. Nagmalaki, nagyabag sila sa kanilang yaman. Tapos, lahat ng mga sinasabi nila, yun na yun ang batas, yun na yun ang paniniwala, yun na yun ang doktrina. Tapos, gumawa pa sila ng masama, pinakamasama. Nagbibintang na sila. Binibintangan nila ang mga anghel ay mga babae. Walang lalaki, babae lahat. Kaya ang kanilang pagsasaksi sa araw paghukom, ipapasulat yun ng Allah para sila'y tatanungin sa araw na pagkabangon. Pag tayo mo doon, tatanungin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, bakit ka sumasaksi na sa isang kasinungalingan, isang kabulaanan? Doon ka sumasaksi. Nakakatakot kaya yung mga kapatid kapag ikaw sumasaksi sa isang kabulaanan. Nakakala mo totoo yun. Kaya dito sinabi din ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sabihin nila, kung nais ng maawaing Allah, hindi sana kami sumamba sa kanila. Wala naman mapasa kanila hinggil doon ang mula sa kaalaman. Kaya hindi sila kundi nagsasapantaha. Subhanallah. Ito nakakatakot sa lahat mga kapatid. Ang pagsasamantaha. Ibig sabihin, nagkuro-kuro ka, tapos ang opinion mo ay isa namang kasinungalingan. Yun ang tinatawag na yakhrusun sa Arabic o tinatawag na pagsasapantaha. Gumagawa ka ng mga haka-haka, kuro-kuro, puro, pero ang pundasyon ay isang kasinungalingan. Sasabihin mo, hindi kami sana gagawa ng masama kung hindi man lang kami pinayagan ng Allah. Subhanallah. Dinamay mo pang Diyos mo eh. Dinamay mo pa sa iyong kalokohan, sa iyong pagiging pagano. Naninisi ka pa ng iba na sila, hindi mo sana yan ginawa kung hindi ako pinahintulutan ng Diyos. Subhanallah. Saan ang utak mo? Saan na ang pag-unawa mo? Alam mong tama at mali, tapos parang kinukontrol ka pa ng Allah. Kaya dito sa sinabi ng Allah mga kapatid, yun isa sa mga nakakatakot gawin ng isang tao kapag siya ay nagsasapantaha. Na hindi dapat gawin niya ng mga may alam sa Allah. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, am ataynahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o binigyan ba namin sila ng kasulatan bago nito at saka ito ay kanilang pinaghahawakan? Nagtatanong ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Nabigyan ba kayo ng kasulatan na bakit nyo sinasabi ng mga ganitong mga pananalita? Sa totoo lang, wala naman kayong kasulatan.
Tapos, gumagawa pa kayo ng kuro-kuro. Ang iba kasi ganun lalakas ng loob ng pagsasalita hinggil sa Diyos. Parang parang alim na malaki. Pero wala namang basihan, wala namang pundasyon. Hindi man lang nagtanong nung nag-aaral siya. Tapos ngayon, lakas ng loob na magsisinungaling sa Diyos. Na magganito, katulad sa ibang dyan, sasabihin, ako'y Diyos, ako anak ng Diyos, ako sinugo ng Diyos, subhanallah. Kung tatanungin mo yan, meron ba kayong kasulatan na nababasa na kayo ganito? Kaya ang mga Quraysh, ganun din ang paghahamon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Na meron ba kayong kasulatan na may mababasa tayo? Kaya sabi ng Allah, bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummah inna ala atharihim muhtadun. Sabi nila, bagkus kanilang sinabi, katotohanan, natagpuan namin ang aming mga ninuno sa isang pamayanan at sa katunayan kami sa kanilang bakas ay magagabayan. Subhanallah, ito pala ang kanilang dahilan. Dahilan nila, kinamulatan, subhanallah, na noon lang, mga ganito, mga style, mga nakita, namulatan, mga style po ng mga pagano sa ngayon, panahon natin. Kaya, ang kanilang mga sinasabi ay kahawig talaga sa sinabi ng mga nauna pa. Kaya, magkatulad talaga ang kanilang mga puso sa kaligawan, mga kapatid. Nakita na, natagpuan kasi namin mga ninuno. Natagpuan namin kasi aming mga ama na sumasamba sa ribulto. Ibig sabihin, tama sila kasi silang mga nauna. Subhanallah. Yun ang tinatawag na pagsasamantahan, mga kapatid. Haka-haka na sinungalingan naman. Kaya kahit anong bakas na una pa sa'yo kapag mali talaga, kapatid. Kasi sila rin ang gumawa ng kamalian na yun. Tapos ikaw, gaya ka lang. Ka? Pikit mata? Pikit mata sa kasalanan? O kaya bulag-bulagan? Ganun ang estilo mo Kasi may gabay na, may propeta na, ganun ang mga Quraysh, mga kapatid. May propeta na, may himala na, lahat-lahat ng mga malilinaw na mga patunay pinakita na sa kanila. Pero mga pikit mata pa rin sila sa kasalanan. Kaya po, mga kapatid, yan isa sa mga dapat nating bigyan ng diin. Na mga ganitong mga usapin, sasabihin mo, namulatan ko na, nasanayan ko na, o ano pa dyan, katwiran po yan ng mga naunang mga pagano. Kaya mga katwiran ng mga naunang mga pagano, wag natin silang gayahin. Kaya kadugtong din ka sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. At gayon din, wala kaming ipinadala bago sa iyo sa isang bayan na tagapagbabala, maliban na sabihin ng mga mamayan doon, katotohanan, aming natagpuan ng aming mga nuno sa ganong nakagisnan. At sa katunayan, kami sa kanilang yapak ay susunod. Subhanallah. Ganon din pala mga sunod na lahi. Ganon din sila mga tuwiran. Nakagisnan na namin kasi ito. Ayaw na naming baguhin. Ayaw na namin susunod sa iba. Ayaw na namin mag-Muslim. Kasi bago lang yan Ito nang aming namulatan, ito nang aming nakagisnan. Subhanallah. Kaya ang mga pangangatuwiran na yan, mga kapatid, napakabaluktot talaga yan. Kaya alhamdulillah sa Islam, nagdudua talaga tayo. Allahumma arina al-haqqa haqqa wa arina al-batila. Kaya Allah, ipakita mo sa amin ang tama sa tama at ang mali bilang mali. Yun ang dua natin kasi napakalinaw. Hindi, ya Allah, nakagisnan ko na kasi ito. Ya Allah, namulatan ko na kasi ito. Subhanallah. Katwiran yan ng mga pagano. Alhamdulillah,
sa ano nga, sa mga technology nga nakagistan mo TV mo malaki, papalitan mo rin ng flat TV o smart TV o ano pa dyan kasi gusto mo mas high-tech, mas maganda. Sa paniniwala mga kapatid, sa dumating ng propeta, may dala pang kasulatan at may dala pang mga malilinaw talaga ng mga himala na nagpapatunay na galing ito kay Allah. Kaya ang mga nakagisnan na yan mga kapatid ay hindi dapat natin itong gamitin bilang pangatwiran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi gagamitin mo yung pangatwiran, audubillah, parorosahan ka kagad doon ng Allah. Kaya kadugtong dito sa sinabi ng Allah, wa qala awalaw ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi aba'ukum qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Sinabi niya, tignan sinabi ng mensahero dito, sinabi niya, kung gayon, kung ako ay magdala sa inyo ng mas higit pa sa patnubay kaysa natagpuan ninyo sa inyong mga ninuno, kanilang sabihin, katotohanan, kami sa anumang ipinadala sa iyo ay mga mapagtakwil. Subhanallah. Tingnan nyo, ito palang epekto ng sobrang pagkabulag mga kapatid. Hindi na halos malaman ang katotohanan. Nabubulag sa katotohanan at sila ay magiging mapagtakwil. Itatanggi nila yun. Ayaw na namin sumunod. Ayaw na namin yakapin ang Islam. Ayaw na namin sumunod sa iyong mga pinagsasabi. Kasi ikaw, bago ka lang. Hindi ka pinagkalooban ng yaman. Ganun mga palusot ng mga naunay. Hindi ka naman mayaman. Hindi ka naman marangal kaysa sa amin. Kaya, bakit kami susunod sa iyo? Pinapagana nilang kanilang kibir, mga kapatid, kanilang pagmamalaki sa sarili nila. Ayaw nilang sumunod. Talaga sila, tumaas talaga ang kanilang ere. Napakataas ng kanilang mga pagmamalaki. Ang pagtatakwil na yun, mga kapatid, yan isa sa mga dahilan kung bakit pinarosahan ang mga nauna. Pinarosahan ng mga nauna dahil sa kanilang mga pinanggagawa. Kaya, ang kadugtong dito sa sinabi ng Allah, sabi niya, "Fantakamna minhum fandur kayfa kana akibatul mukadzibin." Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at saka naghiganti kami sa kanila. Kaya tignan mo kung papaano ang naging nagkahinatnan ng mga mapagbulaan. Tignan nyo, ang Allah pala mga kapatid ay naghihiganti yan. Nakakaisa sa mga katangian niya ng Allah. Na maghihiganti siya kapag ikaw ay pumatay ng mga propeta. Kasi mga nauna, pinatay ng propeta o kaya gumawa ng mga kasuklam-suklam talaga ng mga gawain. Kaya ang Diyos, mga kapatid, hindi lang pag-ibig. Ang iba kasi ganun kanilang pag-unawa God is love. Pero ginakalimutan niya, may mga ugali din ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi mo dapat kalimutan. Yun ang paghihiganti niya. Kapag ikaw gumawa ng kasamaan, ang paghihiganti niya, hindi naman ito ginagawa niya palagian. Gagawin niya lang yan kapag mayroong gumawa ng mga kasuklam-suklam na mga gawain. Katulad nitong ginawa nila. Kasuklam-suklam ang shirk. Kasuklam-suklam ang pagtatakwil. Tapos nakita pa nilang propeta, pinadalhanan ng mga tinatawag ng mga palatandaan. Siyempre, maghihiganti talagang Allah. Kasi may mga may mga indication na yan na dapat kang sumunod. Kasi kung hindi ka susunod, parorosahan ka. Pero hindi ka pa rin sumunod. Kaya, audubillah mga kapatid, kapag ikaw napabilang sa mga mapagbulaan, tinatawag natin mukadzibin. Kasi mukadzibin, wala talaga mapagbulaan talaga. Ayaw na nila talaga tanggapin ang katotohanan. Kaya, ang Allah subhanahu wa ta'ala, nagkwento siya sa patungkulan naman sa isang propeta. Sabi dito, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun. Sabi dito, nang sinabi ni Ibrahim sa kanyang ama at sa kanyang mamamayan,
tunay na ako ay walang kinalaman mula sa inyong mga sinasamba. Kaya si Ibrahim a.s. alam naman natin kwento ni Ibrahim a.s. Ang kanyang nadatnan na mga tribo ay napakadaming mga Diyos-Diyosan. Pati ang kanyang tatay na si Azar gumagawa ng mga ribulto. Siyang umuukit. Kaya tinanong niya ang tatay niya dahil dyan. Hanggang nagalit ang kanyang tatay, tinaboy siya. Kaya ganun mga kapatid. Kaya ang si Ibrahim a.s. nagiging bari kung sa Arabic pag walang kinalaman. Dapat ganun din tayo kapag tayo naninindigan mga kapatid. Kapag ikaw naninindigan bilang Muslim, ganun din, wala ka dapat kinalaman sa mga paganismo. Hindi ka nakiki-birthday sa birthday ni Jesus. Kasi wala ka kinalaman sa paganismo. O kaya malapit ng February, hindi ka dapat nakiki-Valentine's. Kasi nga mga gawain niya ng mga paghano. Dapat wala kang kinalaman dyan, katulad ginawa ni Ibrahim. Wala siyang kinalaman sa kanilang mga sinasamba. Kasi kapag ikaw hindi ka nagguhit dito sa mundo ng iyong kinatatayuan, sa araw pag-hukom, nakakatakot ka kasi hindi mo alam, Muslim ka ba? O kaya hindi ka Muslim. Dapat nagbuhit ka na kung saan kang pangkat sasama. Dito pa lang sa mundo. Kaya katulad ni Ibrahim, ginawa niya, mayroon na siyang paninindigan na wala siyang kinalaman sa mga inyong mga sinasamba. Kaya ganun ang mga Muslim, mga kapatid. Mayroon siyang paninindigan na siya ay isang Muslim. Kaya sabi dito, illalladhi fatarani fa innahu sayahdin. Sabi dito, maliban sa iyong naglalang sa akin, sapagkat siya ang maggagabay sa akin. Kaya pinatunayan talaga ni Ibrahim na sa Diyos lamang siya sasamba. Ang yaong naglalang sa kanya at inaasahan niya talaga, nagagabayan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kapag ganun din tayo mga kapatid, sana paghawakan mo ang Islam at gagabayan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong paninitili dito sa mundo, na ikaw ay magiging papagpalang Muslim, na kahit napapaiyak ka, kahit naglulungkot ka, naghihinagpis ka, na inaasahan mo na sana papasukin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso. At lahat na ito dumadaan sa iyo ay isang pagsubok lamang kapatid, na sana ililigtasin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo at sa kabilang buhay. Kaya ganun ang iniisip ni Propeta Ibrahim. Sa Diyos lang siya sasamba at ang Allah ang maggagabay sa kanya. Hindi si Jesus, hindi si Maria, hindi si Father, o sino pa dyan. Hindi ang gagabay sa atin, ang naglalang sa atin. Basta, gawin mo lang ang iyong parte. Ang parte mo, sambahin mo si Allah. Ang iba kasi, subhanallah, iniisip nila ang karapatan nila sa iba. Hindi nila iniisip ang karapatan nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang karapatan pala ni Allah sa kanila. Iniisip nila kanilang sarili, karapatan ko ganito. Hindi nila iniisip karapatan ng Allah sa kanya. Itong karamihan sa panahon natin mga kapatid. Kaya, a'udzubillah sa mga ganito, dapat isipin natin ang karapatan ng Allah mga kapatid. Na dapat tayo'y mga palasambal kay Allah lamang. O kaya mga alipin ng Allah, yun ang dapat isipin mo. Kaya sabi ni Ibrahim, kadugtong dito sa sinabi ng Allah, وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dito sinabi ng Allah, at ginawa niya ito sa isang katagang na natili sa kanyang sahing lahi upang sakali sila ay magsisibal. Subhanallah, ganito. Kapag ang tao pala nanindigan patulad ni Ibrahim, nagiging katagang mananatili na ito.
Kanyang sinabi na ito, nasambahin niya lang si Allah subhanahu wa ta'ala at ang Allah magagabay sa kanya. Nagiging katagang na natili at pinabigay sa mga sahing lahi para sila'y magsisibalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya inshallah mga kapatid, kapag ikaw nag-Muslim ka, huwag kang manghinaan ng loob. Lakasan mong loob mo. Kasi balang araw ang ginawa mo ay magiging kwento na yun. At ang kwento na yun, parang isang katagang na nanatili na yan sa iyong sahing lahi, mga kapatid. Katulad yung ginawa ni Ibrahim, tignan si Ibrahim, kahit iisa lang sa kanyang bayan, sa kanyang lugar na siya sumunod kay Allah. Kasi karamihan doon mga paghano. Karamihan doon sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero nanatili si Ibrahim sa kanyang paniniwala, sa kanyang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ang kadugtong dito sa sinabi ng Allah sa 29, sabi niya, bal matta'tu haula'i wa aba'ahum hatta ja'ahumul haqqu wa rasulun mubin. Sabi dito, bagkus pinasaya ko sila at kanilang mga ninuno hanggang dumating sa kanila ang katotohanan at ang malinaw na mensahero. Kaya tingnan nyo mga kapatid, ang mga tinatamasa ng mga nauna. Ano lang yan? Mga pagsubok lang yan. Pinapasaya lang tayo ng Allah. Sila rin, pinasaya rin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero lahat merong palugit. Merong takdang palugit. At ang takdang palugit na yun ang katapusan ng pagsubok. Kapag dumating na ang katotohanan, dumating na ang malinaw na propeta, ibig sabihin yun, dapat sumunod ka na, dapat magbalik loob ka na. Ganun takdang palugit na yan ng iyong pagtatakwil, ng iyong pagiging masama, dapat tapos na yan. Sumunod ka na kasi nandyan ang katotohanan, nandyan ang malinaw na propeta. Kaya katulad din sa atin, sa panahon natin, doon hindi natin alam, okay lang gumawa ng masama kasi hindi natin alam. Pero dumating na sa iyong katotohanan. Nandyan ang propeta sa harap-harapan mo. Narinig mo na kanyang mga sinasabi. Tapos, hindi ka patitigil. Subhanallah. Kabaliwan na yan. O kaya, nasubrahan ka na sa pagtatakwil. Yun ang dahilan. Kaya, hindi mo masisi si Allah subhanahu wa ta'ala kung bakit itatapon ang mga tao sa impyerno. Kasi nga, dumating na sa kanilang katotohanan tapos hindi pa sila nagsitigil sa kanilang mga pinanggagawa. Kaya, kadugtong ng sinabi ng Allah, sabi niya, walamma ja'ahumul haq qalu hadha sihrun wa inna bihi kafirun. Sinabi ng Allah, at nang dumating sa kanilang katotohanan, kanilang sinabi, ito ay salamang ka at sa katiyakan kami rito ay mga mapagtakwil. Subhanallah, ganun pa rin ang mga sinabi nila mga kapatid. Hindi sila nagsitigil. Gumagawa na lang sila ng hakbang para magiging katibayan nila na sila hindi maniwala doon sa propeta na yun. Nagawa sila mga ganito, mga kahiyahiyang mga pangatwiran. Alam mo naman, malinaw na yan katotohanan na yan katibayan, patunay na yan, tapos sabihin mo, salamang ka, subhanallah. Kaya salamang ka kasi nagpapahiwalay kasi sa mga anak sa kanyang ama o kaya amang anak sa kanilang ama. Subhanallah. Kaya mga ganito, mga pangatwiran mga kapatid ay hindi dapat sundin ng mga may tamang pananampalataya kay Allah. Kaya bilang panghuli mga kapatid sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, wa qalu laula nuzila hadal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kanilang sinabi, sana ipinababa ang Quran na ito sa isang dakilang lalaki mula sa isa sa dalawang bayan, ang Makkah at Taif. Itong mga sinasabi rin to ng mga Quraysh. Bakit ibinadala dyan sa tao na yan kay Muhammad? Kami mga mararangal kami ng mga tao. Kami mas mataas kasi mayaman kami. Ganon ang basihan mga kapatid. Basihan nila yun. Kahit sa ngayon, ganon din ang basihan natin yung iba. Sasabihin nila,
trapo lang yan. Tapos kami, mayayaman kami, successful kami sa aming career, successful kami sa aming mga negosyo. Tapos siya pinili mo. Subhanallah. Kaya ang Propeta Muhammad sallam nagdanas sa kanitong kalupitan ng mga Quraysh. Kasi mga sinasabi nila, pag-iinsulto talaga, paghahamak talaga sa pagkatao ng Propeta Muhammad sallam. Na ayaw nilang sumunod Kaya gumagawa sila ng mga kwento kung saan ang mga tao lalayo kay Prophet Muhammad SAW. Kasi grabe kanilang paghamak, grabe kanilang pagkukutsya sa Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sana meron kayong napulot ang aral mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.